Naipit ako sa parehong araw sa loob ng 1,000 taon. Ang lalaking ito ay ang Deputy General Manager ko, si Zhu Haobo. Pagkatapos kong masuspinde, siya ang namahala sa operasyon ng kumpanya. Ang babaeng ito naman ay ang asawa ni Huxilin. Kuya, kilala mo si Huxilin, hindi ba? Isa siya sa matagal ng supplier ng Hongfa Group at chairman ng Xirui Electronics sa Donghai. Si Old Hugh, si Huxilin, ay kaibigan ni Leo, pero noong nagpunta ako sa Donghai para magpanggap bilang inutil, hindi niya ako minaliit at naging tapat siya sa akin, kaya naging magkaibigan kami. Siya ang tumawag sa akin nang pumasok ka sa bahay, sinasabing magiging problema kung itutuloy ni Manning ang pag-endorso ng Huankai Cosmetics, hinihimok akong putulin ang kontrata. Pero alam ko na ang panghihikayat at pagsuspinde sa akin ni Old Hu ay dulot ng pressure ni Leo. Isa pang bagay, kuya, sinabi ni Ding Ruilong na gusto niyang pumunta sa Donghai para makipag-usap sa akin. Sinabi niya na babayaran ng pamilya Ding ang mga pagkalugi dahil sa paglabag sa kontrata. Sinabi ni Wu Chen, hindi pa sumusuko si Ding Ruilong. Ang gusto lang niya ay sirain ang pagganap ng Huankai Cosmetics. Kung mabigo ito at bumaba ang kita, mas madali niyang maakit si Robing. Kuya Lee, masasabi kong mahusay ang galaw na ito, pagkatapos gamitin ni Leo ang pamalo, ngayon naman ay sila ang nag-aalok ng gantimpala. Sumigaw si Lei Cheng, ano ba yan, bakit natin sila kailangang pagbigyan, kuya? Anumang ipinangako kay Manning, walang sinuman ang maaaring sumira nito. Gusto nila akong gawing tanga, pero hindi ako papayag. Sinabi ni Tao Manning, Ginoo, Miss Zhuang Xiaodi, parang hindi mo gustong bitiwan si Ginoong Wu. Gaano na kayo katagal magkasama? Sumagot si Zhuang Xiaodi, hindi pa naman ilang araw. Sinabi ni Tao Manning, ang kasintahan ni Ginoong Wu, si Li Ruobing, ay hindi madaling pakisamahan, kaya, Miss Zhuang, kailangan mong mag-ingat, sinabi ni Zhuang Xiaodi, si Miss Li ay mabuting tao, at naging mabait din siya sa akin. Tumawa si Tao Manning at sinabing, haha, Miss Zhuang, nakikita kita ngayon na parang ako noong nagsisimula pa lang akong sumunod sa aking godfather. Hindi mo dapat gawin ito. Laging maging matyaga at mapagpakumbaba, pero mas mainam kung magiging maagap ka at akuin mo mismo ang pagkakataon. Mas madaling mahulog ang puso ng isang lalaki sa ganoong paraan. Pagkatapos, binuksan niya ang isang mahabang saging. Dinilaan niya ito at sinabing, paano mahuhulog ang puso ng isang lalaki? Huwag kang makinig sa mga walang saysay na payo sa internet. Hindi ito tungkol sa pagluluto, mas parang musika ito. Maraming mahalagang punto na mahuhuli mo sa isang salita lang. Ano sa tingin mo? Nagulat at nanginig si Zhuang Xiaodi. Sinabi ni Tao Manning, hindi ko hahayaang magdusa ka ng ganito, ituturo ko pa sa iyo ang iba mamaya. Sumagot si Zhuang Xiaodi, Inandi. Sinabi ni Tao Manning, Godfather, may tao sa pintuan. Tumingin si Lei Cheng sa kanyang telepono at sinabing, si Old Hugh. Si Huxilin ay nasa labas. Kanina sinabi niyang gusto niya akong makita, pero sinabi kong wala akong oras, kaya dumiretso siya rito. Sinabi ni Wu Chen, mainitin pa rin ang ulo niya. Tinanong ni Lei Cheng, Kuya, ang video na yon plano mong? Sumagot si Wu Chen, ipakita mo sa kanya. Sinabi ni Lei Cheng, hindi ba mas magandang ipakita na lang ito ng direkta? Sagot ni Wu Chen, walang masama rito, si Huxilin mismo ay hindi rin malinis. Nagulat si Lei Cheng at sinabing, ha? 10 taon na kaming magkaibigan. Hindi ko talaga alam na may babae pala siyang iba sa labas. Sinabi ni Wu Chen, hindi lang isa. Pero siya at ang kanyang asawa ay may prenup agreement. Kung may nangaliwa sa kanilang dalawa matapos silang ikasal, ang taong iyon ay lalabas ng bahay nang walang kahit ano matapos ang diborsyo. Paliwanag ni Lei Cheng, ang Xirui Electronics ay may market value na higit sa 3 bilyong yuan, bunga ng 20 taong pagsisikap nilang mag-asawa. Bilang ebidensya ng pagtataksil ng babae, ang videong ito ay nagkakahalaga ng 1.2 bilyong yuan. Idinagdag ni Wu Chen, maari nating ibigay ito bilang regalo kay Old. Nagpatuloy siya, hindi ako ang nagbigay nito sa kanya, ikaw, Kuya Lee. Kaya pwede mo siyang hingan ng isang pabor o kung ano paman. Hindi ba sapat iyon? Kuya Lee, sa tingin ko dapat mong ipaalam kay Huxilin ang tungkol sa relasyon mo kay Leo. Gawin mo siyang unang taong lilipat sa panig mo. Bilang supplier, kung ikaw lang ang kikilalanin niya, maaaring magduda ang iyong ama at manghina ang tiwala niya kay Leo. Sinabi ni Lei Cheng, kaya hindi lang ito simpleng pabor, parang pinipilit nating sumama sa atin si Old Huey. Nilinaw ni Wu Chen,
kapag lumabas ang eskandalo ni Zhu Haobo at ng asawa ni Huxilin, mapipilitan si Lei Yu na ayusin ito. Gagamitin natin ang kamay ni Lei Yu para alisin ang kalaguyo na ito. Pangalawa, si Huxilin mismo ay may ibang babae rin, at kung ibibigay natin ang ebidensya ng pagtataksil niya sa kanyang asawa, hindi natin alam kung sino sa kanila ang mawawalan ng lahat. Tinanong ni Lei Cheng, hindi ba ito pananakot kay Old? Sumagot si Wu Chen, hindi ito pananakot. Kuya Li, ang komunikasyon ay isang sining. Kapag ang isang bagay ay sinabi sa iba't ibang paraan, nag-iba rin ang epekto at damdaming hatid nito. Tumawa si Lei Cheng, hahaha, alam kong may plano ka, kuya. Ikaw na ang bahala rito. Diary, ang taong nasa pinto ay si Old Hugh. Papasukin mo na siya. Sinabi ni Old Hugh, dahil may mga bisita si Old Li, bakit hindi na lang ako maghintay sa baba? Sagot ni Lei Cheng, hindi na kailangan, Old Hugh. Pasok ka, hindi ka naman iba sa amin. Kuya Wu, ipapakilala kita kay Old Hugh. Old Hugh, ito ang aking kuya, si Kuya Wu. Sinabi ni Wu Chen, Boss Hugh, ikinagagalak kitang makilala. Sumagot si Huxilin, ikinagagalak ko rin. Sinabi ni Lei Cheng, huwag kang tatayo lang dyan, maupo ka muna. Old Li, hindi ako natutuwa sa'yo. Hindi ba't masaya tayo nitong mga nakaraang taon kasama ang kuya mo? Bakit bigla na lang tayo lumalaban sa kanya? Hindi ko kayang panoorin kang mapahama. Old Hugh, huwag mo nang isipin ito, wala kang kinalaman dito. Iginiit ni Huxilin, anong ibig mong sabihin na wala akong kinalaman? Hindi ba mas mabuti para sa atin kung hindi natin pinakikialaman ang mga away ng malalaking pamilya? Tama ba ang basta na lang gumawa ng gulo? Sagot ni Lei Cheng, anong ibig mong sabihin na gumagawa lang kami ng gulo? Pinirmahan ni Manning ang kontrata sa Huancay Cosmetics. Hindi madali para sa kanya ang marating ang kinalalagyan niya ngayon. Kung papalpak ang kontrata, hindi ba't sisirain natin siya? Sinabi ni Huxilin, ikaw dapat mong ipasok si Miss Tao sa ospital, gumawa ng peking medical na record na nagsasabing nagkaroon siya ng hindi maiiwasang pinsala dahil kaibigan mo si Liru Obing, ayaw na naming ipahiya ka pa. Sumagot si Lei Cheng, sinong nagsabing kaibigan ko si Liru Obing? Hindi ko siya kilala, hindi ko pa siya nakikita kahit kailan. Nagulat si Huxilin, ha? Kung ganun bakit ka nakikipag-usap sa Huancay Cosmetics, Lao? Paliwanag ni Lei Cheng, dahil sa kuya ko. Kasintahan ni Liru Obing ang kapatid ko. Nanlaki ang mata ni Huxilin at nagsabi, ikaw ba si Wu? Wu Chen. Sagot ni Wu Chen, ako nga. Napamura si Huxilin sa sarili, naku po. Nabunyag ang buong plano kong utusan si Old Lei na linlangin si Liru Obing. Tumayo siya, binagsak ang kamay sa mesa, at sumigaw, Old Lei. Sinadya mo akong lokohin, hindi ba? Naisip ni Lei Cheng, halos tapos na. Sisimulan kong painitin pa ang sitwasyon, tapos oras na para kay Kuya Wu. Sinabi ni Huxilin, Ginoong Wu, siguradong narinig mo akong inuutusan si Lao Lei na lokohin si Miss Li kaninay. Sumagot si Wu Chen, alam kong nag-aalala lang si Boss Hugh kay Kuya Li. Pero Boss Hugh, kahit maganda ang intensyon mo, mukhang hindi mo lubos na nauunawaan ang sitwasyon. Malinaw kong masasabi sa iyo na si Lei Yu ang utak sa likod ng aksidente sa sasakyan 10 taon na ang nakalipas. Nakilala na ang taong responsable sa aksidente. Sa lalong madaling panahon, ipapakulong namin ni Kuya Lei si Lei Yu. Nasa proseso na ito pero kailangan ng kaunting panahon. Namutla si Huxilin sa pagkagulat at dinugtungan pa ni Wu Chen, bukod pa rito, Boss Hugh, pwede mong tingnan ang video na naitala ko ngayong hapon. Si Zhu Haobo ay isang pinagkakatiwalaang tauhan ni Lei Yu, at habang iniimbestigahan ko siya, aksidente kong nakuhanan ang eksenang ito. Alam mo naman ang ugali ni Zhu Haobo, Ginoo Hu. Isang bagay na lang ang hinihintay bago niya tuluyang mapaniwala ang asawa mo na kunin ang lahat ng ari-arian mo. Kaya mas mabuting malaman mo ito ng mas maaga. Sinilip ni Huxilin ang video. Sinabi ni Lei Cheng, tama si Kuya Wu. Ang mga taksil na babaeng iyon, kaya nilang gawin ang lahat. Huwag mong gawing iskandalo ang bagay na ito, at huwag kang makikipagtalo sa asawa mo pag uwi mo. Unahin mong ayusin na manatili sa ibang bansa ang ilan sa mga babae. Pagkatapos ng diborsyo, at kapag nasayo na ang mga ari-arian, saka mo na sila pabalikin. Naisip ni Huxilin, paano nalaman ni Old Lei na may ibang babae ako? Kailan lumabas ang balitang ito? Putik! Sinabi ni Wu Chen, ang natitira na lang ay patunayan na si Lei Yu talaga ang nasa likod ng lahat ng ito.
Pero pagkatapos naming harapin ni Kuya Lee si Leo, si Zhu Haobo naman ang susunod. Muling binagsak ni Huxilin ang kamay sa mesa at sinabi, "Salamat sa babala nyo. Old Lee at Ginoong Wu, taos puso akong nagpapasalamat sa inyong pag-alam sa bagay na ito at sa pagsasabi sa akin." Sumagot si Wu Chen, "Wala nang pasasalamat sa pagitan ng magkapatid." Naisip ni Lei Cheng, tama nga, ang pagsasalita ay isang sining. Ang mga akusasyon na dating hindi sigurado ay naging tiyak na katotohanan. Tulad ng inaasahan mula kay Kuya Wu, napaliwanagan ako. Biglang tumunog ang telepono ni Lei Cheng. Sinabi niya, "Kuya, si Ding Ruilong ang tumatawag." Sumagot si Wu Chen, "Sige, sagutin mo." Sinagot ni Lei Cheng ang tawag at isinama ito sa speakerphone. Sinabi ni Ding Ruilong, "Ginoong Lei, may oras ka ba bukas ng hapon para mag-usap?" Sumagot si Lei Cheng, "May oras ako." "Bakit pupunta ba si Yang Master Ding sa Donghai bukas?" Pumikit ng isang mata si Wu Chen bilang senyales. Sagot ni Ding Ruilong, "Tama. Ginoong Lei, ayusin natin ang lugar ng pagkikita." Tumawa si Lei Cheng, "Hahaha, wala nang kailangang pag-usapan. Nakipag-ugnayan ka na kay Leo. Bakit ka pa makikipag-usap sa akin?" Sagot ni Ding Ruilong, "Ginoong Lei, hindi tayo magkaaway, tutulungan kita kung tutulungan mo ako. Yung nangyari 10 taon na ang nakalipas, tapos na yon. Ang mahalaga ay kung ano ang magagawa natin ngayon. Dalawa lang kayong magkapatid. Kung may masamang mangyari sa isa, natural na ang isa na lang ang magmamana ng lahat, hindi ba?" Sinabi ni Lei Cheng, "Hindi ko ito maipapaliwanag sa telepono. Mag-usap tayo ng harapan." Pinawisan si Huxilin at inisip, mamamatay ba yung isa kung hindi siya makikipagtulong? Naisip ni Lei Cheng, talagang angas ng pamilyang Ding. "Kuya, anong gagawin ko?" Tumingin si Wu Chen sa kanya at inisip, sundin ang plano at sang-ayunan siya. Tinanong ni Lei Cheng, "Anong oras ka darating bukas ng hapon, Ginoong Ding?" 2:00, Ginoong Lei. Ikaw na ang bahala sa oras at lugar. Panatilihin natin itong kumpidensyal. Biglang sinampal ni Ding Ruilong ang mukha ng isang babaeng may ginagawa sa kanya at sinabi, "Hindi ka ba sumali sa banda sa eskwela? Anong klaseng diskarte yan? Ayusin mo yan, kundi ipapadala kita sa malayong hilaga para maging lingkod bayan." Sumagot ang babae, "Pasensya na, young master," at ipinagpatuloy ang ginagawa kay Ding Ruilong. Habang nakatanaw siya sa labas, sinabi niya, "Aba, ayos na rin." Habang tinitingnan niya ang litrato ni Li Ruobing, naisip niya, kalilimutan ko na ang endorsement ni Tao Manying at huwag nang umasa kay Ruobing. Maging masunurin ka na lang at galingan mo ang performance mo sa Huancai. Sinabi ni Lei Cheng kay Wu Chen, "Kuya, bukas." Pinalakas ni Wu Chen ang loob niya, "Huwag kang mag-alala, Kuya Lee, sundin mo lang ang plano. Medyo gabi na, aalis na ako." Tinawag niya si Zhuang Xiaodi at sinabing, "Xiaodi." Sumagot si Xiaodi, "Ginoong Wu, nandito ako." Dinugtungan ni Tao Manying, "Tandaan mo ang itinuro ko sa'yo. Kung may tanong ka, i-chat mo ako sa WeChat." Tinanong ni Lei Cheng, "Mahal, ano bang itinuturo mo sa nakababatang kapatid mo?" Sumagot si Tao Manying, "Godfather, lihim ito naming mga babae." "Tara na, Miss Zhuang. Suportado kita." Ilang oras ang lumipas sa Fukang Bar Street. Tinanong ni Tao Manying, "Ha? Ginoong Wu, may hinihintay ka pang mga kaibigan sa bar?" Naisip ni Wu Chen, wala akong kikitain kundi ang nakaraang araw. May malaking nangyari rito. Biglang may sumigaw na babae, "Aray! Tulong!" Isang maton ang humampas sa isang sports car gamit ang baseball bat at sinabi, "Gago ka. Labas!" Si Tang Xinbao at ang babae ay napalibutan ng mga. Sinabi ng maton, "Hindi ka ba mayabang kanina? Labas na. Gusto mo bang ipahila kita palabas ng walang dignidad o kusa ka nang lalabas?" Nang bumaba sila sa sasakyan, sinabi ng maton, "Bakit ang tapang mo kanina pero ngayon, parang nawalan ka ng gulugod? Huli na ang lahat, mga kapatid. Bugbugin yan." Biglang may humampas ng bat sa ulo niya. Nakiusap ang babae, "Huwag siyang saktan, please. Tigilan niyo na to. Tulong." Pinanood niyang walang magawa habang pinagtulungan ng mga maton ang nobyo niya. Dumating si Wu Chen at nagtanong, "Anong nangyayari rito?" Napasigaw ang babae, "Kuya. Tulong. Tulungan mo ang boyfriend ko." Sumagot ang maton, "Hindi mo na kailangang makialam. Alis." Napangiti si Wu Chen at sinabi, Ayaw ko nang minumura ako." Biglang sumugod ang isang maton at sumigaw, "Sige. Maghanap ka ng gulo."
Umatras si Wu Chen, saka biglang sinipa sa panga ang maton, dahilan upang bumagsak ito. Napatitig ang ibang maton, nagulat sa bilis ng mga pangyayari. Sumigaw ang isa, niloloko niyo ba ako? Sige, bugbugin niyo siya. Sunod-sunod ang sigawan, Aray! Ende! Ah! Si Wu Chen ay lumakad palayo na parang walang nangyari, habang napanganga ang mga nakapaligid. Tumingin si Tang Xinbao at ang babae kay Wu Chen, na mayabang na lumingon pabalik sa kanila. Naisip ng pinuno ng mga maton, ano to? Ang galing niyang lumaban. Para siyang kapatid ng big boss ko. Ang alamat na Wu Li. Ngumiti si Wu Chen at sinabi, kilala mo ba ako? Biglang lumuhod ang maton at sinabing, ang pinakamatandang kapatid ko, si Yu Hailiang, ay tauhan ni Uncle Zhao Guai. Ibig sabihin, ikaw ang kapatid ng amo ng kapatid ko. Nakita ko na ang litrato mo pero hindi kita nakilala kanina. Putik di. Sabi ni Wu Chen, hindi ko sinabing lumapit ka rito ng ganito. Mukha kayong mafia. Sige na, tawagan na lang natin. Okay, salamat, Ginoong Wu. Ipapaalam ko sa kuya ko para sabihan si Ginoo Guai at ang iba pa. Tinanong ni Wu Chen ang dalawa, ayos lang ba kayo? Sumagot si Tang Xinbao, ayos lang ako. Kuya, maraming salamat. Kung hindi dahil sa'yo, hindi ko alam kung ano ang nangyari kay Kiki at sa akin ngayong gabi. Sabi ni Wu Chen, kung ayos lang ang lahat, bakit hindi mo tawagan ang pangalawang tiyuhin mo? Nagulat si Tang Xinbao, ha? Kuya, kilala mo ako. Ipinaliwanag ni Wu Chen, may ilang kaibigan ako sa Shanghai. Sinabi nila sa akin ang tungkol sa inayos mong gili at ang love story niyo ni Go Kiki. Baka hindi mo alam, pero sa mga kabataan sa Shanghai, sikat ka ni. Tinanong ni Tang Xinbao, kuya, anong pamilya ka galing? Sumagot si Wu Chen, ako. May-ari lang ng maliit na kainan ng pansit sa probinsya. Tumawa si Tang Xinbao, kuya, ang kulit mo. Biglang may dumating na grupo ng tao. Habang nasa telepono, sinabi ni Zhuang Xiaodi, ate, bumaba si Ginoong Wu sa Bar Street para sagipin ang isang magkasintahan sa gulo, pero parang hindi pa tapos ang sitwasyon. I-update ba kita? Ang daming dumating at nakakatakot sila. Sinabi ni Zhao Guaizi, nagkakamali si Ginoong Wu. Hindi ako ang iniisip niya. Ako si Guaizi, nagkita kami minsan sa lugar ni Ginoong Li. Tingnan mo ang plaka ng sasakyan nila, ako na ang bahala. Iniulat ni Zhuang Xiaodi, ang plaka ay Dong-E-774 ay 6. Isang lalaking nasa katanghaliang gulang ang nakaalalay sa tungkod, pilay, at mukhang kilala si Ginoong Wu Yi. Sinabi ni Liruobing, ayos lang, kakilala ko yan. Napasigaw si Zhuang Xiaodi, Tinadyakan ni Wu Chen si Zhao Guaizi habang may isang gwardya na naglabas ng baril at itinutok sa kanya. Muling nagsalita si Zhuang Xiaodi, tinadyakan ni Ginoong Wu yung pilay. Ngayon, naglalabasan sila ng mga baril. May baril sila. Naging seryoso si Liruobing, isend mo agad ang lokasyon mo. Napamura si Zhao Guaizi, anong ginagawa nyo? Ibalik yan agad. Sumabat ang isang kasamahan niya, kuya, hinampas ka niya. Hindi ko palalampasin to. Nagpaliwanag si Zhao Guaizi, Ginoong Wu, pasensya na. Hindi pa ito mga sibilisado. Huwag na nating palakihin ang gulong ito, pwede ba? Sumagot si Wu Chen, ang mga inatake ay sina Tang Xinbao at Go Kiki, parehong ikatlong henerasyong tagapagmana ng malalaking pamilya. Kayo ang may kasalanan sa sitwasyong ito, kaya dapat kayong magpakabait, kung hindi, kahit si Tai ay hindi kayo mapoprotektahan. Nagmakaawa si Zhao Guaizi, Ginoong Wu, tulungan mo ako. Biglang sinampal siya ni Wu Chen. Sumigaw ang kasintahan niya, kuya. Naisip ni Zhao Guaizi, tigilan mo yang sigaw mo. Ako at si Ginoong Wu ay umaarte lang, sinusubukan niyang sagipin ako. Hinablot ni Wu Chen ang madulas niyang buhok at tinanong, alam mo ba kung ano ang naging mali? Sumagot si Zhao Guaizi, alam ko, Ginoong Wu. Inutusan siya ni Wu Chen, sige, tumayo ka na. Tinanong ni Tang Xinbao, kuya, sino yang pilay? Bakit mo siya sinaktan? Sumagot si Wu Chen, si Zhao Guaizi, ang may hawak ng lugar na ito. Kaya mo pa bang magmaneho? Papunta na lang kita sa ospital para magpatingin, mungkahin ni Tang Xinbao. Hindi naman ganun kalala, malakas pa ako. Biglang dumating ang isang itim na Audi. Bumaba si Liruotay at sinabi, bayaw. Ano ang ginagawa mo rito? Sumagot si Wu Chen, Itay. Matapos ipaliwanag ang nangyari, sinabi ni Liruotay kay Zhao Guaizi, gago.
Hindi mo ba kayang disiplinahin ang mga tauhan mo? Gusto mo ba akong makialam? Alam mo ba kung paano ayusin ang gulong ginawa mo? Sumagot si Zhao Guizi, Hi. Biglang hinampas ni Hai ang mga binti ng mga tauhan niya gamit ang bat. Napasigaw sa sakit ang isa, ang mga binti ko. Sabi ni Tang Xinbao, kalimutan na natin to. Hindi naman ako gaanong nasaktan, hindi na kailangang ituloy pa yan. Sumagot si Liruotai, kung hindi lang nagsalita si Yaong Master Tang ngayon, malamang wala ka na sa mundong ito. Naisip ni Zhao Guizi, buti naman ligtas ako. Biglang dumating ang isang Audi E8 at bumaba si Liruobing. Nagulat si Liruotai, ate, bakit ka nandito? Diretsong dumaan si Liruobing sa tabi niya, kaya napaisip si Liruotai, bakit hindi ako pinansin ni ate? Biglang inilabas ni Liruobing ang kanyang baril at sumigaw, gago ka. Pinaputukan mo ang lalaki ko habang itinutok ito kay Zhao Guizi. Sinabi ni Wu Chen, mahal kong binibining Li. Naisip ni Tang Xinbao, hindi ba ito masyado ng malala? Papapatay mo ba ang tao rito mismo sa kalye? Sumigaw si Liruotai, ate. Huwag. Biglang pumutok ang baril ni Liruobing malapit sa mukha ni Tang Xinbao, pero wala itong tinamaan. Sinabi niya, Itay. Binulot niya ang baril niya at nagbabalak patayin ang bayaw mo. Tutulungan mo pa ba siya? Sagot ni Liruotai, hindi ate, nagkakamali ka. Ganito kasi Muling ikinuwento ni Liruotai ang buong pangyayari. Pagkababa ng baril, biglang hinalikan ni Liruobing si Wu Chen ng mariin. Napahinga siya ng malalim at sinabing, Ininen. Tinanong ni Wu Chen, mahal kong binibining Li, ngayon ka lang dumating. Sumagot si Liruobing, syempre. Halos mabaliw ako. Alam mo ba kung ano ang pumasok sa isip ko nang marinig kong may nagbanta sa buhay mo? Sumagot si Wu Chen, ang iniisip mo ay Ipinagtapat ni Liruobing, nagsisisi ako. Nagsisisi akong hindi pa ako nagkakaanak sa'yo. Sabi ni Wu Chen, ewan ko ba, parang bagay na bagay sa'yo yang iniisip mo. Inutusan ni Liruobing, Tay, dalhin mo si Ginoong Tang sa ospital at siguraduhin mong maayos ang pag-aalaga sa kanya. Bukas natin pag-usapan ang anumang problema. At isa pa, siguraduhin mong maayos ang pag-aalaga kay Ate Zuang ngayong gabi. Huwag kang gagawa ng kalokohan. Siya ang babae ng bayaw mo. Nagulat si Liruotai, Siya talaga ang babae ng bayaw ko. Teka, ang sabi ni ate, babae ng bayaw ko. Anong ibig sabihin nun? Hindi ko gets. Naisip ni Tang Xinbao, buti na lang at hindi ito lumala. Naisip naman ni Go Kiki, ito yata ang kilalang binibining Li mula sa pamilya Li. Ang astig niya. Sinabi ni Liruobing, ngayong gabi, ayaw kong may gumambalat. Mahal kong Ginoong Wu, okay ba yon? Sumagot si Wu Chen, ano man ang gusto mo. Makalipas ang ilang sandali, sa kwarto ni Wu Chen, sinabi ni Liruobing, gusto ko yung pinakatradisyonal na paraan, at ayaw kong gumamit ka ng anumang proteksyon. Sumagot si Wu Chen, ayon sa gusto mo. Kinabukasan, sinabi ni Liruotai, bayaw, mahigpit naming binantayan si Ginoong Tang habang nasa ospital siya hanggang sa ma-discharge. Gusto ka raw niyang makita. Sumagot si Wu Chen, huwag siyang magmadaling lumabas. Hayaan mong magsagawa pa ng dagdag na check-up ang doktor. Sabi ni Tang Xinbao, ayos lang ako, kuya. Sabi ni Wu Chen, Robing, pwede mo bang asikasuhin ang bisita? Kailangan kong sagutin ang tawag ng tiyuhin ko. Biglang nagring ang telepono, at sinagot ni Wu Chen, hello, tiyuhin. Sinabi ng tiyuhin niya, Xiao Wu, narinig kong may iba ka pang babae bukod sa anak ko. Sumagot si Wu Chen, talagang mabilis ang balita sa inyo, tiyuhin. Wala akong itinatanggi. Nagpatuloy ang tiyuhin niya, hindi mo itatanggi. Mukhang hindi ka pa kontento. Ilan sila? Magsabi ka. Ano bang tingin mo kay Bingbing? Sumagot si Wu Chen, tiyuhin, hindi naman mahalaga kung ilan sila. Huwag na nating paligoy-liguin pa. Aayusin ko ang isyu ni Tang Xinbao. Tumawa ang ama ni Liruobing, hahaha, matanda na talaga ako. Hindi ko na kayo kayang sabayan. Sumagot si Wu Chen, tiyuhin, anumang gusto mong sabihin sa hinaharap, huwag kang mag-alala. Pamilya naman tayo. Sabi ng ama ni Liruobing, sige, hindi na ako makikialam sa batang yan mula sa pamilya Tang. Ikaw na ang bahala. Kung may kailangan ka, sabihin mo kay Etay, siya na ang mag-aasikaso. Wu Chen ay nagsabi, sige, tiyo, ipaubaya mo na sa akin. Tinanong ni Liruobing, natapos mo na ba ang tawag sa telepono?
Sumagot si Wu Chen, may gusto ka bang itanong? Sinabi ni Li Ruobing, pwede mo bang ipaliwanag sa akin kung ano ang nangyari? Ang tatay ko, bakit siya para? Ipinaliwanag ni Wu Chen, gusto ng tiyo na patunayan kung gaano kita kamahal sa pamamagitan ng ilang katanungan at upang ipakita ito sa aksyon. Tungkol ito kay Tang Xinbao. Kailangan kong pagbutihin ang paghawak dito ng maayos at huwag hayaang madamay ang nakababata mong kapatid. Sinabi ni Li Ruobing, talagang kilala mo na ang tatay ko. Sumagot si Wu Chen, para sa'yo, kailangan kong gawin ito. Dumiretso na tayo sa loob, may mga bisita pa tayong dapat asikasuhin, dagdag niya. Sinabi ni Zhuang Xiaodi, Young Master Li, Young Master Tang, Miss Go, maghain po kayo ng prutas. Anong uri ng tsaa ang gusto nyo? Tinanong ni Wu Chen, Xiaodi, anong ginagawa mo? Ipinaliwanag ni Zhuang Xiaodi, gusto kong maging kapaki-pakinabang sa iyo at makatulong. Tinanong ni Wu Chen, sa pamamagitan ng pagsisilbi ng tsaa at tubig. Iginiit ni Zhuang Xiaodi, kaya ko rin magluto para sa lahat. Sumagot si Wu Chen, hindi mo na kailangang gawin ito. Nagtanong si Li Ruobing, ano ito? Sister Zhuang. Sumagot si Zhuang Xiaodi, wala, ayos lang. Wala namang masama rito. Sinabi ni Li Ruobing, dati rin akong nagluluto. Sige, hayaan mo na lang ako at si Sister Zhuang ang bahala rito. Tinukso siya ni Wu Chen, mahal kong Miss Li, sigurado ka bang gusto mong ikaw mismo ang magluto? Sinabi ni Zhuang Xiaodi, Sister Li, ako na ang bahala sa pagluluto. Kayo na ni Enru Wu ang bahalang mag-asikaso sa mga bisita. Humikab si Li Ruobing, Jenye, sa susunod na pagkakataon, ipapakita ko sa iyo kung paano gumawa ng masarap na pagkain. Tinanong ni Tang Xinbao, Kuya, tapos ka na ba sa trabaho mo? Sumagot si Wu Chen, bakit? Ano yon? Masiglang sinabi ni Tang Xinbao, Kuya, pwede mo ba akong turuan ng Kung Fu? Gusto kong matuto mula sa iyo. Nagtanong si Wu Chen, gusto mong matuto ng Kung Fu mula? Ipinaliwanag ni Tang Xinbao, Kuya, dati akala ko peke lang ang mga nakikita ko sa Wolf Warrior, pero matapos kitang makita kahapon, napagtanto kong parang isa lang akong palaka sa loob ng balon na hindi nakikita ang mundo. Kuya, turuan mo ako, magsusumikap ako ng husto. Sinabi ni Wu Chen, Dagdag ni Tang Xinbao, handa rin akong magbayad ng tuition fee. Kuya, kahit minsan lang, turuan mo ako. Alam kong kaya kong matuto at malakas din ang katawan ko. Kahapon, binugbog nila ako pero sabi ng doktor ay ayos lang ako. Sinabi ni Wu Chen, sa kalagayan mo ngayon, gusto kong subukin ang kakayahan mo. Sa tingin mo, hanggang saan ang kaya mong ipakita? Tinanong ni Tang Xinbao, Yun, ilang araw ito abutin? Sumagot si Wu Chen, kailangan mong ganap na gumaling muna sa pinsala mo, saka natin ito pag-uusapan sa loob ng ilang araw. Samantala, sa paliparan ng Donghai, sinabi ni Ding Ruilong, Ruobing, sa wakas sinagot mo rin ang tawag ko. Matalim na sagot ni Li Ruobing, magsalita ka. Nag-alok si Ding Ruilong, ano sa tingin mo kung magkita tayo para sa hapunan pagdating ko sa Donghai? Mataray na sagot ni Li Ruobing, lumayas ka. Ipinilit ni Ding Ruilong, huwag kang ganyan. Kung ayaw mong makita ako, pupunta ako sa kumpanya mo para bisitahin ka. Binalaan siya ni Li Ruobing, kapag naglakas loob kang magpakita, palalayasin kita. Sinabi ni Ding Ruilong, Ruobing, gusto kitang personal na humingi ng tawad. Kailangan mong bigyan ako ng pagkakataon, hindi ba? Saglit lang at matalim na sagot ni Li Ruobing, mamatay ka na lang, sabay baba ng tawag. Bumulong si Ding Ruilong, Ruobing, tingnan natin kung hanggang kailan mo mapapanatili ang kayabangan mo, de. Samantala, sa ibang tagpo, tinanong ni Li Ruotay, Ate, bayaw, sinabi ba talaga ng lalaking iyon na darating siya bukas? Maghahanda na ako ngayon. Ako ang bahala sa kanya bukas. Binalaan siya ni Wu Chen, Tay, huwag kang gumalaw. May plano na ako kung paano siya haharapin. Sumagot si Li Ruotay, sige, susundin ko ang plano mo, bayaw. Sinabi ni Wu Chen, busog na ako, aalis na ako para asikasuhin ang ilang bag. Ruobing, pupunta sa opisina si Etay ngayon, habang si Xiaodi ay mananatili sa bahay. Young Master Tang, kung may kailangan ka, sabihin mo lang kay Xiaodi. Tiniyak ni Tang Xinbao, Kuya, abala ka sa trabaho mo, huwag mo na kaming alalahanin. Iniisip ni Wu Chen, Ding Ruilong, tigilan mo na ang pagpapanggap, alam kong nandito ka na sa Donghai. Simulan na ba natin ang laro natin? Kinuha ni Wu Chen ang kanyang telepono at tumawag. Sumagot ang lalaki sa kabilang linya, hello. Enru? Tinanong ni Wu Chen,
Anong sasakyan ang ginamit ng mga tao ni Ding Ruilong kahapon? Hindi pa ito na ibabalik. Pakisend ang plate number sa cellphone ko. Sa loob ng silid ng mga computer, sinabi ng lalaki, bagamat hindi mismo si Master Ding ang lumapit sa akin, pagdating sa pangangailangan niya ng sasakyan, ilang tao lang ang maaari niyang gamitin. Ilang sandali ang lumipas, nagulat siya, Wu, natagpuan na ang sasakyan. Naipadala ko na ang impormasyon sa WeChat mo. Pinuri siya ni Wu Chen, magaling. Tinawagan ni Wu Chen si Wu Yurong at sinabi, Sister Rong, may ipinadala akong mensahe sa iyo sa WeChat. Biro ni Wu Yurong, mismo ba ako? Tarantado ka. Dumiretso ka na lang sa bahay ko, gusto ko yon. Bakit mo pa ipapadala sa WeChat? Ipinaliwanag ni Wu Chen, may kailangang ayusin, Sister Rong. Pakitrack at hanapin ang sasakyang ipinadala ko sa iyo. Ipaalam mo sa akin ang huling lokasyon nito. Pakiusap, gawin mo ito agad at siguraduhin mong walang makakahalata. Sumagot si Wu Yurong, sige, babalikan kita agad. 10 minuto ang lumipas, sinabi ni Wu Yurong, nahanap ko na, huminto sila sa Kang'an North Road. Kailangan mo akong makita pagkatapos mong matapos ang trabaho mo, okay? Sumang-ayon si Wu Chen, walang problema. Binuksan niya ang kanyang Infinity laptop at sinabi, ang tanging hotel sa Kang'an North Road na bahagyang pasok sa pamantayan ni Ding Ruilong ay ang Heshu Hotel. Tama nga, nasa kwarto 616 siya. Kaya, bigyan muna natin siya ng munting regalo. Sa kwarto 616, sinabi ni Ding Ruilong, anong nangyayari? Bakit may brownout sa isang 5-star hotel? Sumagot ang isang babaeng naliligo, young master, nawalan din ng tubig. Biglang pumasok ang manager at sinabi, Sir, nakatanggap lang kami ng abiso mula sa district management. May nangyaring issue at kailangan ng oras para maayos ito. Pakiusap, maghintay muna kayo. Naisip ni Ding Ruilong, may mahigit 1 oras pa bago ang meeting ko kay Lei Cheng, mabuti pang umalis na ako ngayon. Tinanong niya, matatapos ba ang pag-aayos bago maghapunan? Sumagot ang manager, dapat ay matapos na bago noon, sir. Karaniwan, inaabot ito ng 2 hanggang 3 oras. Sabi ni Ding Ruilong, sige. Sa labas, matrapik ang lansangan. Sinabi ni Wu Chen, lumabas ng buo ang konvoy ni Ding Ruilong, oras ko naman. Nagbihis si Wu Chen at nagsabi, tingnan natin, nasaan ang bagay na yon. Binuksan niya ang aparador at sinilip ang sofa. Sa ilalim ng sofa, sinabi niya, nahanap ko na. Ilang password lang ang ginagamit ni Ding Ruilong paulit-ulit. Binuksan niya ang briefcase at pinaandar ang Infinity laptop. Naisip niya, bagamat nabasa ko na ang mga nilalaman nito ng maraming beses, hindi ko masasabi na namemorya ko na lahat. Kaya, mas mabuting kopyahin na lang ito. At ang payo ko, huwag mong gamitin ang baril na ito kapag dumating ang oras, pero kung makokontrol mo ang sarili mo ay ibang usapan na, hindi ba, Ding Ruilong? Pinaglaruan niya ang baril ni Ding Ruilong at inisip, nakopya ko na lahat ng datos. Tinanggal ko na rin ang lahat ng bakas ng pagpasok ko. Lumabas si Wu Chen at sinabi, Ding Ruilong, inaabangan ko na ang pagkikita natin. Sigurado akong magiging interesante ito. Ilang oras ang lumipas, sa bahay ni Wu Yurong, sinabi niya, Sister Rong, may dala akong isang bagay para sa iyo. Biglang hinila ni Wu Yurong si Wu Chen at sinabi, salbahe ka, ayoko na ng kahit ano basta't ikaw ang kasama ko. Sabi ni Wu Chen, gusto mong gawin ito sa pintuan. Sister Rong, sakama tayo. Idinikit ni Wu Yurong ang kanyang dibdib kay Wu Chen at hinaplos ang kanyang dibdib. Sinabi niya, may utang ka sa akin na isang gabi. Ilang araw na. Hindi ko na kaya. Ilang sandali ang lumipas, nakakalat ang kanilang mga damit sa sahig. Pawisan habang nakahiga sa kama, tinanong ni Wu Yurong, pagpasok mo kanina, sabi mo may dala kang isang bagay para sa akin. Ano yon? Sumagot si Wu Chen, hindi ko ba naibigay na lahat sa'yo? Tumikwa si Wu Yurong, pilyo ka. Magsabi ka ng totoo. Sabi ni Wu Chen, malalaman mo naman agad ito kapag tiningnan mo. Ingatan mo ito. Sister Rong, aalis na ako. At sa susunod na 2 oras, huwag mo akong tawagan. May kailangan akong gawin at ayokong maistorbo. Sagot ni Wu Yurong, huwag kang mag-alala, gawin mo ang dapat mong gawin. Ang ginawa mo kanina ay sapat na para sa 2 o higit pang oras. Ilang sandali ang lumipas, sa loob ng Ferrari ni Wu Chen, tinanong ng ama ni Li Ruobing, Xiao Wu, may nangyaring emergency ba?
Sumagot si Wu Chen, Uncle, may ipinadala akong dokumento sa email mo. Pakitingnan po. Nanlaki ang mga mata ng ama ni Liruobing at sinabi, saan mo ito nakuha? Xiao Wu. Lahat ng mga litratong at bidyong ito. Ipinaliwanag ni Wu Chen, dumating si Ding Ruilong sa Donghai ngayon, at kinopya ko ito mula sa kanyang computer. Sa sobrang pagkabigla, nalaglag ng ama ni Liruobing ang kanyang telepono. Naisip niya, ganito na ba kadali ang pagkopya ng ganitong klaseng impormasyon? Napatay na ba ni Wu Chen si Ding Ruilong? Pagkatapos, sinabi niya, Wu Chen, anong ginawa mo sa kanya? Hindi ba't napagkasunduan natin na hindi siya maaaring mamatay sa Donghai? Sumagot si Wu Chen, ano pong sinasabi niyo, Uncle? Buhay na buhay siya. Sabi ng ama ni Liruobing, okay, basta tandaan mo, hindi siya maaaring mamatay sa Donghai. Pwede mong gawin ang kahit ano, basta't hindi yon. Tiniyak ni Wu Chen, Uncle, huwag po kayong mag-alala. Napaghandaan ko na ang lahat. At saka, huwag niyong ipapaalam kay Etay na nasa Donghai si Ding Ruilong ngayon. Sabi ng ama ni Liruobing at Liruotay, sige, ibababa ko na ang tawag. Xiao Wu, siguradong abala ka. Sinabi ni Wu Chen, ngayon, panahon nang makita kung paano maglalaro si Brother Li at Ding Ruilong. At dito na nagtatapos ang video natin ngayon. Maraming salamat sa panonood, sobrang na-appreciate ko kayo lahat. Kung nagustuhan nyo ang content, huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para hindi nyo ma-miss ang susunod na mga videos. May gusto kayong sabihin o may tanong? Mag-comment lang sa baba, gusto kong marinig ang opinyon nyo. Hanggang sa susunod mga kagoto. Stay awesome, stay curious, at kita-kits sa next video.